Good morning po muli sa bawat isa. Napakasaya po makita na siksikan po tayo dito sa loob. Praise God po. Batiin nga po muna natin muli yung ating mga katabi ng isang pinagpalang umaga. Happy Lord's Day po. Morning po sa bawat isa. At narito po tayo muli. Ano pong ating tema po muli mga kapatid? Rebuilding the wall, guarding our hearts. So ngayon po ay pinagpapatuloy po natin yung ating pong series. Nasa Nehemiah chapter 8 na po tayo. And binasa nga po ng ating kapatid na si Rosemary po yung ating pong scripture reading sa umaga pong ito. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan po nating pinamagatan po nating renewed by the word. Karamihan po sa atin dito, halos lahat po ng naririto ay binago ng salita ng ating Panginoon. Amen po? Lahat po tayo dito ay kinatagpo ng ating Panginoon. Ang sabi nga po natin at ang sabi ng awitin, tayo po yung natagpuan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi po tayo yung nakatagpo sa Kanya. Dahil kung hindi po siya gagalaw, kung hindi po siya magnanais na tayo'y katagpuin, hindi po natin siya matatagpuan. And ngayon po, ang pag-uusapan po natin, kung paano yung salita ng Diyos ay na-revive yung isang nation, which is the nation of Israel. Particularly, ito pong Judah. Meron pong picture sa harapan nyo, isa po itong sikat na painting. Dito po sa bansa po natin, meron pong sikat din na painting. Alam niyo po yung nasa National Museum na painting. Sino pong nakakaalam nun? Nag-i-start sa letter S. Spolarium. Yung napakalaki pong painting doon po sa National Museum, kung nakapunta na po kayo, last year ba, yung mga youth kasama namin sa nag-tour kami sa Intramuros, naglakad kami ng malayo, papunta ng National Museum, kasi sabi namin, sobrang init sa Intramuros pagdating ng alas 10, alas 11 ng umaga. So sabi namin, mag-National Museum na lang kami. Then doon po, pagpasok nyo, una nyo makikita yun eh. Diba? Kasi sobrang laki po nun. And ito pong nasa harapan nyo, ayan po, ang tawag po dyan ay Night Watch. At ito po ay napinta noong 1642. Bakit ko po sinasabi ito? Para po sa mga hindi nakakalam, isa po ito sa pinakasikat na mga painting sa buong mundo. At bakit siya naging sikat? Napaka-unique po ng story nito. Ito po ay malaki din, 12 by 14 feet. So, napakalaki niya po, di ba? Makikita po natin na naging sikat siya dahil sa tatlong insidenteng ito. Tignan niyo po. Noong January 13, 1911, bakit po siya naging sikat? Meron po kasing isang shoemaker o gumagawa ng sapatos. Dahil nga po sa unemployment during that time, ang ginawa niya, pumunta siya sa museum. May dala po siyang kutsilyo at balak niyang saksakin at sirain yung painting. Buti na lang, makapal po yung pagkakalagay po ng barnis. Pati yung pagkakapintura po sa kanya. Kaya hindi po nalapat ng maayos yung kutsilyo niya. And then, nung September 14, 1975, guess what mga kapatid? Meron na naman pong nagtangkang sirain ang painting na ito. Alam niyo po anong gamit niya? Bread knife. Ito po ay isang unemployed school teacher. Dahil nga po sa unemployment, gusto niyang sirain ito pong painting. At alam niyo po ang sabi niya? I did it for the Lord. Diba? And then in 1990, meron din po ulit na gumawa po nun. Ano naman po ang ginawa niya sa tingin nyo? Kutsilyo pa rin ba? Hindi po. Alam niyo po yung muriatic acid? Sasabuhay niya po ng muriatic acid. Buti na lang po ay napigilan siya nung nagbabantay. Dahil ngayon, syempre may nagbabantay na po doon, pangatlong beses na, di ba? At ito po ay isang pasyente na nakatakas sa psychiatric hospital. Ang dami pong pinagdaanan ng painting na ito. Yung second, nung 1975, bumaon po yung bread knife at isang ruler po yung hiwa niya.
In 1979, hindi po nila ma-restore yung painting. Hindi po nila ma-restore. Kaya hinayaan na lang po nila na may hiwa po yun. But in 2019, mga kapatid, na-restore po yung painting na Night Watch. At pinakita po nila kung paano po nila ni-restore yung painting. Ayan po, dito po sa picture na ito makikita nyo. Gumamit po sila ng AI para ma-restore yung picture. And nung habang tinitignan ko po at inaaral po ito, yung presyo niya po pala, during that time, is $828 US. Pero upon restoration, alam nyo po, nag-skyrocketed yung yung value niya. Nung na-restore, $925,000 US. Hindi po sumuko yung mga officials ng museum na gawa ng paraan para po ma-restore yung sikat na painting from 1642, which is the Night Watch. Ano pong gusto kong ipunto, mga kapatid, sa bawat isa? Yung Night Watch, it underwent restoration. Kahit na sobrang dami ng pinagdaanan ng artwork po na yun, parang hindi na siya kayang i-restore, but in 2019, na-restore siya. Ang dami niyang pinagdaanan, marami nagtangkang sirain po yung Night Watch. Pero yung mga controversial events na yon, yung mga aksidente na yon, nag-lead para mas lalong lumaki yung halaga ng painting po na iyon. And here in Ephesians 2, verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them." Ano pong sabi po dito, mga kapatid? Our God is an artist. He is the greatest artist. Why? He created us. And we are His workmanship, mga kapatid. He can restore us and use us for His glory. Even yung painting po na yon, maraming pinagdaanan. Maliit lang yung value sa simula, pero tumaas ang value. Tayo po, feeling natin, ang liit ng value po natin, mga kapatid. But God can restore us at ipakita yung tunay po nating value. Amen po? Kaya bakit po tayo maghahanap ng value sa iba kung alam po natin na sa tingin ng ating Panginoon sa atin, we are priceless. We are His possession. Amen po? And ayun po yung gusto niyang sabihin po sa mga Israelita, mga kapatid, that you need to be restored in order for you to thrive. The word I want to emphasize here is restoration. Pwede po bang sabihin nyo sa katabi nyo, restoration? Ayan po yung mga kabilang sa salitang renewal, rebuilding, yan po yung mga synonymous word niya. Even the most damaged, take note mga kapatid, even the most damaged, the ugliest, the darkest painting, God can restore. Because we are the work of God. But first, ano pong kailangan natin gawin? Kailangan po natin mag-undergo doon sa process ng restoration. Gusto mong ma-restore, pero ayaw mo namang mag-undergo doon sa process. Gusto kagad po natin yung resulta pero ayaw natin dumaan sa process. Amen? Diba? Gusto kagad po natin yung celebration Diba? Pero ayaw natin dumaan sa process. We need the Word of God to transform us and renew us because the Word of God brings, number one, the Word of God brings revival. Sabihin nyo nga po, revival. Revival. What is revival, mga kapatid? Sabi po dito, revival refers to a spiritual reawakening from a state of dormancy or stagnation in the life of a believer. Kapag po nanonood po kayo ng mga medical na ng mga drama, makikita niyo po 'di ba pagka sa medical bed, pagka huminto po or inatake po sa puso yung pasyente, ano pong ginagawa nung doctor? Nire-revive po, 'di ba? Yung iba sini-CPR, pero yung pinakahuli po niyang stage yung defibrillator. Ano pong ginagawa ng defibrillator?
nire-reset po yung beat ng heart. Nagsisend po ng electric charge para po ma-reset yung heart at ma-revive po yung pasyente. So, ang ginagawa po, nire-reset para ma-restore yung heartbeat. So, kailangan din po, ma-reset po tayo. Tama? Etong mga Israelita, etong mga nasa Jerusalem, kailangan po nila mag-start again. I-restart yung buhay po nila. Kailangan pong i-revive yung buhay po nila. Why? Because for the last 70 years ng buhay po nila, nandun po sila sa pinaka malalim na parte ng buhay po nila. Pinakalugmok. Kahit nasabi yung may mga mayaman, pero pinakalugmok spiritually. So, they need revival. And also as we need what, mga kapatid? We need restoration or revival. We need revival. Alam niyo po, ang ebidensya po o proof ng revival sa loob ng church ay hindi po yung palakasan ng boses, tataas ng kamay. Hindi po yun. Makikita po natin parang ganun yung laging umaawit, sumasamba. Pwede po natin ipakita yun mga kapatid yung mga panlabas na yon. But the evidence of revival is what, mga kapatid? Ano sa tingin nyo? The evidence of revival is change lives. Nababagong buhay. Mga nabagong buhay. Yun po yung ebidensya o pruweba na may revival sa buhay po natin. Hindi po yung palakasan ng boses sa pag-awit, pataasan ng kamay. Hindi po yun. Kasi maaari po natin maduga yun Di ba? Maaari po natin ipakita sa ibang tao na okay tayo, na magpuri sa Panginoon. Pero ang sukatan po ng revival ng isang Kristiyano yung ating pong mga buhay ay nababago. Amen? Nandito nga po tayo sa loob ng church, nagpupuri sa Panginoon, pero pagdating po sa labas, iba na po yung pinupuri natin, iba na po yung sinasabi ng ating mga bibig. Hindi na po tayo nagiging magandang patotoo ng ating Panginoon. Tama po? Nagkakaroon po tayo ng double life or dual life. Kaya hindi po nagkakaroon ng revival kasi wala pa pong nababago sa buhay po natin. Try po natin na magpabago sa ating Panginoon and magkakaroon po ng revival sa ating mga buhay. Alam niyo po, sabi po sa Isaiah 57:15, yan po, pakibukas po inyong mga Bible, kahit na may kopya po dito. Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mabababang loob at nagsisisi, ako ay sasama, aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Kailangan lang po nating maging humble enough sa ating Panginoon, sa ating mga kasalanan, in order for revival to come in our lives. Lahat po tayo in need of revival sa iba't ibang aspeto ng buhay po natin. Revival sa devotion mo, revival sa Bible reading mo, revival sa family worship, revival po sa pag-attend sa church. Kailangan po natin sa bawat aspeto ng ating mga buhay ng revival. Amen po? Ano pong kailangan po natin gawin in order for us to have revival in our lives? Ang sabi po dito, una, hear the word. Ano po ulit? Sabi po dito, nakatayo si Ezra ang tagapagturo ng kautusan at ano pong meron dito? Sa isang entabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong iyon. Tapos na po ma-rebuild yung wall. Tapos na po yung physical rebuilding. Ang kailangan naman po nila ngayon is spiritual rebuilding. Tapos na po. Mas mahirap po yung spiritual rebuilding kaysa sa physical building. Amen? At yun yung challenge po sa atin. Madali po mag-gather dito sa loob. Ang challenge po sa atin ay yung rebuilding ng ating mga buhay sa araw-araw po nating paglakad sa Panginoon. That's the challenge. Gumawa po sila ng entabladong kahoy for that very purpose, which is yung hearing of the word. Kahit yung ating pong church, pinapaganda po natin, meron po tayong beautification sa awa po ng ating Panginoon. Napapaganda po natin
from time to time. Pero the greatest preparation in hearing the word is our heart. Sabi po dito, we must be willing to come together to submit to God's word. Not to our own agenda, not even the preacher's word, but only to God's word. Alam niyo po mga kapatid, ang uniting factor kung bakit tayo naririto ay dahil lamang po sa salita ng Diyos. Hindi po sa pastor, hindi po sa elder, hindi po sa deacon, hindi po sa leaders, kundi dahil pinapahayag po natin yung salita ng ating Panginoon. At kung tatanungin po tayo ngayon, ano po yung laman ng ating mga puso pagpunta po natin rito? Prepared po ba yung ating mga puso nung pumunta po tayo dito? Because the greatest preparation that we can do is to prepare our heart before the Lord. Kung tatanungin po tayo, bakit ka naglilingkod? Tanungin niyo yung katabi niyo, bakit ka naglilingkod? Bakit po kayo naglilingkod? Why? Bakit po natin dinededicate yung buhay po natin sa Panginoon? In hearing His Word. Alam niyo po, ang pinakamahalaga po, mga kapatid, in Sunday service, hindi po yung pag-aawitan po natin. Though mahalaga po yun, hindi po yun yung pinakamahalaga. Hindi po yun yung sentro ng Sunday worship service. Ang nagiging pitfall po ng karamihan ng mga churches, kala po nila, yung pinakamahalaga po yung praise and worship. Kaya pagtapos po ng praise and worship, ano pong ginagawa ng iba? Lumalabas. Meron pa nga pong iba ang kwento, yung worship team, bumibili pa sa labas, nagkakape pa. Di ba? Pagkatapos ng praise and worship, hindi nakikinig. Di ba? Yung pinaka-importante is the Word of God. Amen po? Amen. Kaya dapat po, we are listening sa salita po ng ating Panginoon. The Word of God unites us in one purpose. Alam niyo po, ang dami pong binanggit ni Sister Rose na pangalan kanina, di ba? Parang nakakabulol pagka binanggit natin eh. Pero yung mga tao pong iyon, yung nasa right hand, pati nasa left hand po ni Ezra, ni Nehemiah, yun po yung mga taong tumulong sa kanila sa ministry. Kaya po sila nilagay, hindi po para pamparami lang ng verses or ng words doon. Nilagay po sila doon because meron po silang significant na iniambag doon po sa pagtatayo ng wall. Kaya po sila nilagay. Kasi isa yung purpose nila rebuilding the wall. Isa yung tibok ng puso nila, rebuilding the wall. At nawa tayo din mga kapatid, isa lang po yung tibok ng ating mga puso. Pangalawa, recognize its authority. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Kaya po tayo tumatayo pag binabasa yung Word of God para po ipakita yung paggalang natin sa otoridad ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po tayo tumatayo. At alam niyo po kung ilang oras po silang tumayo kasi binasa po yung yung Book of Moses yung Pentateuch, yung Torah, ilang pong books yun? 5. Binasa po ng isang tayuan lang. Ilan po? Sabi diyan Sister Ana, ilan? 6 hours. Ayun, verse 10 pa lang si Sister Rose kanina. Sa tuhod ko understandable naman po pag mga young at heart. Yan, mga young at heart po. Pero nakita niyo po yung dedication po nila sa word. Yung pag-recognize po nila sa authority ng word. They stood for 6 hours. At alam niyo po, yung mga binanggit kanina na mga Levita, nag-scatter po yon. Parang kunyari po sa atin, yung mga leaders po. For example lang po kunyari po si Tita Lorna, pupunta siya dun sa likuran. Para kunyari, pag may hindi maintindihan sa preaching ni pastor, siya yung magpapaliwanag. Ganun po yung ginawa nila. Habang binabasa po yung Law of Moses, yung mga Levita, pag may nagtanong, ang gagawin nila, papa-understand nila yung word. Papaliwanag nila or i-explain nila yung word. Diba?
Ano po yun? Ang dami pong tao nun. Hindi lamang po mga kalalakihan, kundi andun din po yung mga kababaihan at yung kanilang mga anak. These people returned from exile. And kailangan po nilang ma-remind, ma-refresh, at ma-reinfuse, ma-revive. Nang sa ganon, mag-start yung revival sa kanilang nation. Kasi useless yung physical building kung hindi po na-build yung spiritual build, yung spiritual life po nila. And alam niyo po bakit po sila prepare? Sa tingin niyo po bakit, mga kapatid? Why God is restoring them and rebuilding them? Because sa kanila manggagaling yung Messiah. May bigger purpose sila. And napag-usapan nga po namin ito nung bago mag-anniversary, nung ilan po natin kasama dito. Kaya po tayo nasa rebuilding stage. Kasi may malaking gagawin sa atin si Lord in the future. Amen? Kung paanong, nag-goosebumps po ako. Kung paano pong sinamahan ng Panginoon ang mga Israelita in their rebuilding, sasamahan din tayo ng ating Panginoon. And kaya po sila prepare ng Panginoon because sa kanila po darating yung Messiah. Imagine niyo po yung principle po doon, mga kapatid, na kaya tayo prepare ng Lord kasi may paparating na malaki. Hindi pa natin alam ngayon, pero may paparating na malaking gagawin ng Panginoon sa FCC Manila, sa bawat family po na narito at sa bawat individual na narito. Amen po? Amen. Kaya wag po tayong magsawa na maglingkod sa Panginoon. Sabi po dito, revere the word or galangin po natin yung salita. Ano pong ginawa nila? Nagsiyukurin sila at sumamba kay Yahweh. The work of the word has three immediate result. Ito po yung manifestation kapag gumagalaw yung word sa buhay mo. Natututo kang magpasalamat sa Diyos out of your gratitude sa Panginoon. Natututo kang manalangin at natututo kang magpuri, sumamba. Ayan yung nagiging result kapag embedded sa puso natin or nakatanim sa puso natin yung Word of God. Natututo kang magpasalamat, manalangin, at sumamba. And pang-apat, understand the Word. Hindi lang pwedeng narinig mo lang yung salita. Kaya nga sinabi natin kanina, yung mga Levita, tignan niyo po dyan, no? Ang kautusay ipinaliwanag sa kanila ng mga Levita. In verse 8, yung highlighted verse, binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. In the next slide, sabi po dyan, but beyond recognizing its authority, we should also notice how hard they work to understand the word. Diba? Kaya wag po tayo magsasawa na na umattend ng Bible study po natin. Kasi dito po hindi ka makapagtanong eh, hindi mo na matataas yung kamay mo eh. 'Di ba? Pero pag sa Bible study, pwede ka magtanong. Na-entertain po yung mga katanungan po. 'Di ba? Rebuilding starts with understanding the word. Kaya po binalik po natin yung mga trainings. Kaya po binalik po natin yung dare to share po natin. Kaya po natin ginagawa yung mga bagay na yon for us to really understand yung bigat ng salita ng ating Panginoon. Walang ibang panlaban po. Ito po ang tatandaan po natin. Church. Walang ibang panlaban sa internal at external na mga threats, sa mga discouragements. Katulad ng mga Sanballat, Tobias, Geshem. Walang ibang panlaban kundi ang salita ng Diyos. Amen. Wala pong ibang panlaban kundi ang salita po ng ating Panginoon. Kaya, yung passage po nito, ang pinapakita po sa atin, number 1 is biblical exposition. Pinapaliwanag po o pinapakita, pinapalabas lang po yung ibig sabihin ng salita ng Diyos. Pangalawa, yung personal Bible study po natin. Tignan po natin yung ating Bible sa Acts 17, verse 10 to 12. Or sa Tagalog, Gawa, 17 po. Sabi po dito, nang gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas
sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo ang sinasabi niya. Sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Ang tinutukoy po na klase ng mga Hudyong naririto ay mga taga Berea or Bereans sa English. Ito po yung klase ng mga Hudyo na hindi lang po nakikinig, hindi lang po inuunawa, kundi sinasaliksik po yung salita ng Diyos. Hindi po sila basta-basta nagpapadala sa mga matatamis sa salita nung nasa harapan. Kasi pwede pong maganda yung pagkakasabi, pero mali naman yung sinasabi. Tama po? Pwedeng may kiliti lang sa ating mga tenga, pero mali naman pala. Sometimes, namamanipulate po tayo sa pamamagitan po ng mga salita. Kaya po, ang dami pong naglipanan ng mga false prophet. Marami po, lalo na po sa atin dito sa Pilipinas, ginawang business po yung salita ng Diyos. Marami pong naloko at marami pong niloloko. Kaya dapat tayo po maging maingat po sa pagpili ng mga pakikinggan po natin. At paano ka magiging maingat kung hindi mo rin naman alam at hindi ka malalim sa salita ng Diyos? Parang isang karpentero na walang dalang martilyo. Ang gamit sa pako, pampukpok ay yung kamay niya lang. Masusugatan ka lang. 'Di ba? Maaring bumaon pero masasaktan ka kasi wala kang right tools para sa bagay na yon. And tayo po, meron mga right tools in interpreting the Word of God. Yan nga po yung hermeneutics Tinuturo po ni Pastor Mark sa atin. Para mas maunawaan po natin yung salita ng Panginoon. Sabi po dito mga kapatid, the first step to revival is what? Responding to God's Word. So number 1, the Word of God brings revival. And number 2, the Word of God brings, ano po? Ano po mga kapatid? Joy. Ganda po pag yung pangalan mo, Joy, no? Respond to the Word. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa utusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila ay umiyak. Ayun po yung first response nila, umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos, kaya't huwag kayong malungkot o umiyak. Wika ni Nehemias na gobernador, ni Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan, at ng mga Levita nagpapaliwanag ng kautusan. Think about it for a moment. Bakit po sila umiyak? Mga kapatid. Kasi nanggaling po sila sa exile Tama? Kung alam niyo po yung mga story nila Shadrach, Meshach, Abednego, nila Daniel, galing po sila sa exile. Hindi po nila naririnig yung salita ng Diyos. Kaya nung pagkabuklat ni Ezra nung scroll, di ko alam kung gaano kahaba yun, baka lumagpas po sa baka umabot po sa floor. Yung mga dating nasa Jerusalem, napunta sa Babylon, sa exile, na bumalik ulit, nung marinig nila, na-appreciate nila yung salita ng Diyos. They haven't heard it for a long time. And then, yung mga lumaki naman po doon, imagine niyo po, kung nandun kayo sa setting na yun, yung mga lumaki po doon, yung mga pinanganak po sa exile, bumalik po sila, they never heard the Word of God. Maaring na-amaze sila sa kwento ni Moses, sa kwento sa crossing of the Red Sea, sa mana, sa quail, sa cloud by day, fire by night, mga kwento sa Pentateuch. Maaring yung iba po sa kanila, naalala po yung experience nila nung nasa exile sila. Di ba? Naalala po nila kung paano po sila pinapahirapan ng mga Babylonians. Maaring yung iba po sa kanila, guilty. Bakit? Dahil baka nag-compromise sila sa kanilang faith nung nandun po sila sa Babylonia. At maaring yung iba po sa kanila ay nag-worry pa rin. Why?
Nag-worry sila na baka sirain nila Sanballat, Tobias at Geshem yung physical wall na na-rebuild nila. Ano pa man po yung naging reaction po nila, naging emotion po nila, valid po yung naramdaman nila. Tama po. And madalas, iba-iba po yung nagiging emotion po natin when we hear or when we read the Word of God. Pero, in spite ng lahat ng emotion na naramdaman nila, anong pong sabi ni Nehemiah? Magalak kayo. Magdiwang kayo. Kasi tapos na eh. Hindi na kayo babalik doon. Diba? Imagine niyo po yung principle na yun. Tapos na po tayo sa last challenge natin. Dati, hindi na po tayo ibabalik doon ng Panginoon. Amen po. Kaya dapat po tayo magalak. Kaya nga ang sarap po ng feeling and ang sarap ang gaan po sa pakiramdam. Napakasaya po. Alam ko po ng bawat isa rin nang natapos po nating 16th anniversary. Amen. Amen. Napakasaya po na magpuri, magpasalamat sa Panginoon sa ginawa niya sa atin for the last 16 years. Amen. Kasi lahat po ng mga pinagdaanan po natin, ang resulta po yung 16th year anniversary natin. Sabi po dito, rejoice in the Lord. Sabi ni Nehemiah, yung highlighted verse, kaya wag kayong malungkot, ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Tignan niyo po yung next slide pa. Wag kayong malungkot sapagkat banal ang araw na ito. Ano pong sabi dito? The antidote or the vaccine to grieving is to celebrate and remember the goodness of the Lord. Amen? Alam ko po mga kapatid na lahat po tayo dito may pinagdaraanan. Pumunta po tayo dito sa church na to, may bit po tayong mga pinagdaraanan po natin. But remember that the antidote, the vaccine for that, is to celebrate and remember the goodness of the Lord. May mga bagay pong hindi ibinigay ang ating Panginoon. Tama? Pero may mga bagay po siyang ibinigay kahit hindi po natin pinanalangin. Amen. The joy of the Lord trumps the anxiety na meron po tayo, and the joy of the Lord trumps the feeling ng worry, ng sad, ng kahit ano pa man pong emotions na nararamdaman po natin. Alam niyo po, sabi sa Philippians, buksan po natin yung ating mga Bible sa Philippians, Filipos sa Tagalog po, chapter 4, verse 4. Hanggang 7 na po yung babasahin ko. Rejoice in the Lord always. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Nakita niyo po, napakaganda ng verse na ito. Why? Yung rejoicing po natin, it leads to the peace of God. Andyan po, and the peace of God which transcends all understanding will guard our hearts. Yung tema po natin, di ba, guarding our hearts. Amen? Para daw po mag-guard yung hearts natin, we need to rejoice in the Lord. Not today, not tomorrow, but always. Amen po? Yung word po na rejoice po dito is used to express a deep sense of joy, happiness, and gladness in the context of celebrating God's goodness, salvation, or blessing. Ang mahirap po sa atin, we all struggle to maintain joy. Bakit po sinabi ni Pablo ito sa mga taga-Pilipos? Dahil may nararanasan din po sila mga paghihirap. Nag-i-struggle din po sila. Marami pong pwedeng magnakaw ng kagalakan po natin. Amen? Pwedeng tao yan, pwedeng bagay, pwedeng sitwasyon. Loss of a loved one, sickness or karamdaman, pwedeng nakawin yan yung joy mo. Relationship struggles, pwedeng nakawin po yan yung joy po natin.
At marami pa pong problema na pwede pong makapagpawala ng kagalakan po natin. But Paul is reminding the Christians in Philippi, ano po yung reminder niya? To find our joy in Jesus, our constant and steadfast hope. Find joy sa ating Panginoong Yesus. Kasi kung sa tao po, madidismaya ka. Alam niyo po, maraming kilalang tao na hinanap po nila yung kagalakan sa iba't ibang mga bagay. Si Voltaire po, hinanap niya yung kagalakan sa pagpe-paint, sa paggawa ng mga poems. But, sabi po dito, Voltaire was an infidel, ibig sabihin hindi po naniniwala sa Diyos. Of the most pronounced type, he wrote, I wish I had never been born. Kala niya sa sarili niya na kaya niyang tumayo, sarili niyang paa, maging independent, makuha lahat ng bagay. But at the end of the day, anong pong sabi niya? I wish I had never been born. Yung iba, hinahanap po yung joy in pleasure. Sabi ni Lord Byron or George Gordon Byron ng England, ginawa niya lahat ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. He is a writer, a poet. Siya rin, ang genre po ng kanyang sinusulat ay mga romance. At hinanap niya lahat ng makapagpapasaya sa kanya. But at the end, ang sabi niya, the worm, the canker, pag-canker po ay ulcer, sa salin po natin ngayon, and the grief are mine alone. At the end of his life, hindi niya po naramdaman yung joy sa mga pleasure na ginawa niya. Sabi naman po ni J. Gould, not in money. Sakto po yung pangalan niya, no? Gold. Sabi po dyan, American millionaire. Alam niyo po, ang trabaho niya po, kaya siya yumaman, yung sa mga steam engine po. During the 1800s, kung familiar po kayo, doon po nagsimula yung Industrial Revolution. At isa siya sa mga pinakamayaman during that time. Pero nung sabi niya po, nung malapit na siyang mamatay, I suppose I am the most miserable man on earth. Nasa kanya po yung maraming kayamanan during that time, isa sa mga pinakamayamang Amerikano, but at the end of the day, in his deathbed, he said, I'm the most miserable man on earth. Kala niya po, sa money, matatagpuan yung kagalakan. Not in military glory, not in power, not in authority. Sabi po ni Alexander the Great, who conquered the known world. Pag sinabi natin known world during that time is most part ng Europe, upper part ng Africa, and the Middle East. Yun po yung known world during that time, and he conquered it all. But at the end of the day, ano pong sabi niya? There are no more worlds to conquer. Because, ang tao po, hindi po nasasatisfy. Lagi siya naghahanap ng bago, nauuhaw siya. Tama po? Pero ang makakapagpawi lamang po ng uhaw natin, katulad doon sa woman in the well, ay ang ating Panginoong Yesus, who can quench our thirst. Amen? And who can give us joy. Where then is real joy found? The answer is simple, mga kapatid, in Christ alone. Our joy or joy is found in Christ. Amen? Sabi dito, find your joy not in circumstances, but in your relationship with the Lord. Tama po? Kasi kung sa mga situation, baka maubos po tayo dito. Tama? Baka maubos po tayo dito na naglilingkod. Pero dahil sa relationship natin sa Panginoon, kaya po tayo naglilingkod at nagagalak. Why rejoice in the Lord? It will give us strength. Yung rejoicing po sa Panginoon, in this particular verse, yung term na strength, ang meaning po nun ay safety, protection, refuge, or stronghold. Alam niyo po nung nakaraang prayer meeting, ay, ang pinag-uusapan po natin yung Joshua chapter 20, pinaliwanag po ni Pastor Mark, yung mga city of refuge. Na kung saan kapag ikaw ay aksidenteng nakapatay, ang example nga po ni Pastor Mark, pagka ikaw ay nagpuputol ng puno gamit ng itak,
yung pinakabakal ay tumalsik, may tinamaang tao, syempre, ang gagawin po ng mga kamag-anakan nun, nahabulin ka, baka patayin ka rin. Tama? Pero doon po sa kanila, may mga tinatawag po na City of Refuge, na kung saan pwede po silang magtago. Pagka-aksidente po silang nakapatay. Pero may mga talagang gagamit nun para lang pagtaguan, di ba? Pero ipinaliwanag po sa atin na yung City of Refuge na yon, yung lugar na yon, it is a safe place. Safe po iyon. Protection po ng mga taong aksidenteng nakapatay. Yun po yung meaning ng refuge sa kanila. Kaya madali po nilang maintindihan yung salitang refuge eh. Why? Sa oras na wala po silang ibang matatakbuhan, yun po yung mapupuntahan nila. Nakita niyo po yung meaning ng refuge sa kanila? Wala ka ng ibang matatakbuhan. Yun lang yung option mo. And sa ating buhay, yung strength na binibigay sa atin ng Panginoon, it is a refuge to us, our protection. Na kapag wala po tayong matatakbuhan, doon po tayo pupunta. And that is the Word of God. Amen? And for our application, our conclusion. Ayan. Nawag, gising na po kayong lahat. Application na po. Number 1, the Word of God is holy and sacred. Ang salita po ng ating Panginoon ay bigyan po natin ng paggalang. Ano man po yung ideya, opinion, o yung mga ninanais po nating mga ideas, ito po yung pang-filter. Kaya kapag po meron po tayong gathering, kapag meron po tayong pinagdedesisyonan, lagi po nating iisipin na ito po yung may last call kung tama tayo o mali. Hindi po yung pastor, hindi po yung elder or deacon, ito lang po at wala nang iba. Ito yung mag-unite sa atin. Hindi dapat ito yung mag-divide sa atin, mga kapatid. Dahil dito po tayo babase. Number 2, the joy of the Lord is our strength. When we say strength, it is our refuge. Amen? And number 3, celebrate the goodness of our God.